ibalik sa Estado, ibalik sa gobyerno ang regulasyon ng pagtatakda ng presyo. Dahil ito po ay pang-araw-araw nating pangangailangan. At ito po ay may malaking epekto sa buhay natin, lalo na ng ating kabuhayan bilang sambayanan. You've just been connected to 30 Mbps on Station 1. Noong hong 1972, ayan, balikan natin ang 1972. Teka, makainom nga po muna ng pampalubag loob. Wait lang po. Hindi po ito kape. Ito po ay malinggam-gam na tubig na nilagyan ng menthol candy ni Manang Minda. Ayan. Okay. Noong 1972, kung maalala natin, martial law. That was September 21. Tama. After 3 days, nagkaroon ng kauna-unahang presidential decree. Ano? Ito Presidential Decree number 1. Ang nilalaman po nito ay ini-integrate, no? Teka, basahin natin yung mismong passage ng batas. Dali lang po, hahanapin ko para sa inyong kapakanan. Ayan. Baka akala nyo pinagbobubula ko kayo eh. Ito, babasahin ko sa inyo. Nasa na ba yan? Photos. Ayan. Screenshots. Ini-screenshot ko kanina eh. Ito. Ayan. On September 24, 1972, then President Ferdinand E. Marcos issued Presidential Decree number 1, which ordered the preparation of the Integrated Reorganization Plan by the Commission on Reorganization. The plan abolished the Public Service Commission and transferred the regulatory and adjudicatory functions pertaining, may kinalaman, to the electricity industry, and water resources to then Board of Power and Water Works, BOPW. Ayan. So, nagkaroon ng isang pambansang batas sa pamamagitan ng isang presidential decree na nagtatakda na ang lahat ng mga may kinalaman sa kuryente at tubig ay magkaroon ng regulation. No? Magkaroon ng regulation, so i-regulate ng gobyerno. Ayan. So, at itong presidential decree na ito ay nanganak pa ng marami pang ibang presidential decree hanggang sa ma-create nga itong presidential decree 1206. Sa ilalim ng Presidential 1206 o yung tinatawag nating Ministry of Energy ay na-create yung iba't ibang mga sub-agencies katulad ng National Power Corporation, na-create ang OPSF o yung Oil Price Stabilization Fund, no? At gayon din yung pagpapatuloy ng regulation at pati yung mga pag-oversee o pagre-regulate sa mga minahan na may kinalaman sa pagpuproduce ng mga power source. Ito yung mga hydropower plant, yung mga geothermal plant, yung pagtatayo ng mga iba't ibang power plant katulad ng Malampaya, no? Yung mga iba't ibang gano'n, pati ang paghukay natin, ang mga tangkang paghuhukay natin ng mga mina may kinalaman sa paghahanap ng produktong langis, no? So lahat ng yan ay nakapaloob dito sa Presidential Decree
1206 ng 1977 ng rehimeng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi naporsina niya na sooner or later ay magkakaroon ng mga krisis pandaigdig. At pag nagkaroon ng krisis pandaigdig, bunga ng pagtaas-baba ng presyo ng mga petroleum products, ay maaapektuhan ang distribution and consumption, no, ng petroleum products. Kasi naporsi na yan, ano? Katulad halimbawa niyang magkakaroon ng giyera, nagkakaroon ng inflation, so nagkakaroon ng iba't ibang mga kadahilanan o pag-hoarding ng mga oil producing exporting countries, ay nakita ang isang pangailangan na magtining ang gobyerno sa pagpuproduce ng sarili niyang resources. At hindi lamang pagpuproduce ng sariling resources, kailangan pa rin po ng pagre-regulate ng sariling resources at yung mga dumadating galing sa labas na mga power resources natin. So, maliwanag po yun. So, naporsi yun ng administrasyong martial law ng dating Pangulong Marcos. And comes 1986. People power o picnic ng mga oligarchs sa EDSA. Pagkatapos mag-picnic ng mga oligarchs sa EDSA, ang kauna-unahan, ay mind you, yung bago tayo tumawid doon, yung OPSF o yung Oil Price Stabilization Fund ay yung nangungulekta ng parang excise tax sa ngayon, ano? Parang levy, no? Parang levy fund na naka-stack yun doon. So ipinantatapal yon ng gobyerno doon sa kapag ka merong hindi stable na nagja-jack up yung presyo sa pandaigdigang merkado per barrel ng mga supply ng petroleum products. Particular yung mga bunker oil pa lang, ano? Yung mga dumarating na crude oil pa lang, yung raw, yung crude pa lang, no? So pagka ang crude oil ay mataas sa merkado, sa pandaigdigang merkado, tinatapalan kaagad ng OPSF, no? At nagbibigay kaagad ng pondo para manatiling mababa ang presyo and distribution, no, ng mga private companies na controlled, regulated ng estado o ng gobyerno. Okay? Tandaan po natin yan, ha? So, at yan ay nanatili hanggang 1986. Hanggang 1986, ano ho? Noong 1986, matapos na makuha ng mga oligarko ang kapangyarihan sa pamamagitan ng grupo nila Cory Aquino, yung PDP Laban, at saka yung kila Salvador Laurel na Unido, ay ang unang-unang tinibag, ang unang-unang binuwag, mas tama sabihin, ano? Ang unang-unang binuwag ng rehimeng Aquino ay yung Ministry of Energy. Dati kasi ministry ang tawag ng panahon ng parliamentary form of government ng Pilipinas, no? So ministry. Yung Ministry of Energy ang kauna-unahang ahensya na binuwag ng administrasyong Aquino pagkaupo nila. Ayan. At yan ay napailalim sa isang special office na lamang ng Office of the President. At unti-unti, tinanggal nila ang role ng OPSF. Binuwag nila yung OPSF. No? Tinanggal nila yung OPSF at bandang huli ay lumikha nga sila ng batas, no? Na nagde-deregulate. No? Nagde-deregulate. At noong 1992, muli nilang ibinalik yung Energy Office at nag-create sila ng Republic Act 7638 na nagtatakda
na nagtatakda na muling itayo ang isang tinatawag na Department of Energy o DOE. Ito yung meron tayo ngayon. Pero magkaiba na ho ng mandato. Magkaiba na ng mandato, no? Kasi nung panahon ni Tabaco, ang trust na ng gobyerno ay privatization na. Naku, nagka-leche-leche na, no? So, privatization na ang naging trust ng... oo. So, kasama na rin dito yung IPIRA law, no? Kung saan, mas nagiging pinapabura na ang mga private sectors. Actually, dito nga sa mga panahon nito na privatize itong ilang bahagi o malaking portion ng yung Napocor na naging national grid, di ba? Kinuha na ng mga grid. Naging spelling na yung grid, naghumaba. Dati grid, naging grid. Greedy na, no? Naging double E na yung dating I, no? So, yun yung masaklap na pangyayari ng alamat. Alamat ng hiwaga ng industriya ng petrolyo sa Pilipinas. Yun ang tawag natin dyan So, alamat ng hiwaga ng industriya ng petrolyo sa Pilipinas. Ngayon, dahil sa merong mga emergency nagaganap sa ibang panig ng daigdig na nakakaapekto sa presyo ng petrolyo, matik, tatamaan ang price ng distribution. Ano po? Ayan tayo. Ayan tayo ngayon. So, isisisi ba natin kay Digong? Siguro partly merong sinasabing yung excise tax kasama doon sa train law. Pero hindi po yun Kasi kung yung excise tax na yan, kasi kung mapapansin natin, yung panahon ng OPSF, yun ay form ng isang excise tax Binabawas, nakapataw sa presyo ng per liter Pero napupunta sa tamang direksyon. Pero ngayon hindi Bakit isisisi kay Digong? Kung may excise tax, siguro dapat gumawa ng batas na yung excise tax na yan ay ilihis ng gamit. Dapat ilihis ng gamit yung excise tax. Kasi dati na meron yan tinanggal tapos diliwin, nagkaroon ng biglang pagkakataon yung mga oligarchs, yung distributor ng Shell, ng Petron, ng Caltex, at saka yung mga smaller player na sila rin na may-ari. Halimbawa yung Pinex, yung Unioil, meron pang yung mga ibang pangalan dyan. Maraming yung mga Sea Oil na ganyan. So maraming maraming mga kala mo small players pero mga kanila rin yan kanila rin yan ipinanganak din yan ng malalaki. So diyan nagsimula at nag-ugat yung pinanggalingan natin magkakasingkaw ng mga problema. May kinalaman dito sa problemang kinakaharap natin ngayon na kung bakit mataas pa sa grades ng ng estudyanteng nag-aaral ngayon yung presyo ng mataas pa sa grade si Digong Si Tatay Digong sabi niya 75 man, pasado na pasado na kasi 75 man, di ba? Ayaw mag 78. Hindi 80 na mahigit ang presyo Lagpas na sa grade si Digong yan ang problema. Ang nakikita nating solusyon simple lang. Bagamat medyo may katagalan para gawin, pero kung dahil ito isang emergency, baka po pwedeng magkaroon ng urgency o maging isa sa mga urgent bill o emergency o bigyan ng emergency power ang presidente, yung incoming president, bigyan ng emergency power. Sa July 1, dapat pag-upo ng mga bagong uupong senador at mga kongresista, kami nananawagan. Sa ngalan po ng sambayan ng Pilipino, nananawagan kami, baka po pwedeng bigyan ng emergency power ang presidente
o mag-legislate kayo ng urgent legislation para ano? Para itong presyo o pagtatakda ng presyo ng mga pangunahing petroleum products, partikular ang gasolina, ang diesel at liquefied petroleum products, ay magkaroon ng regulasyon ang gobyerno sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Palitan ang batas. Unang panawagan po yan. Ang pangalawang panawagan, ibasura ang Oil Deregulation Law o yung tinatawag nating Republic Act 8479. Yes. Panawagan natin, ibasura ito, i-junk ito, i-repeal ito, at ibalik I-people power. Ibalik sa Estado, ibalik sa gobyerno ang regulasyon ng pagtatakda ng presyo. Dahil ito po ay pang-araw-araw nating pangangailangan. At ito po ay may malaking epekto sa buhay natin, lalo na ng ating kabuhayan bilang sambayanan. Naapektuhan ng presyo ng gasolina ang pagsasaka. Naapektuhan ng presyo ng gasolina ang transportasyon ng mga gulay, ang transportasyon ng mga isda, ang panguhuli ng mga isda sa laot, mga ngailangan ng gasolina. Kung mataas ang presyo ng gasolina, automatic tataas ang presyo ng gulay, ng isda, ng karne, ng bigas, lahat ng kakailanganin natin sa buhay natin araw-araw, nakatali dito. Dahil wala tayong naipuproduce na sarili nito, dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay ipinaubaya ng mga dilawan, ng mga daang administrasyon sa kamay at poder ng mga oligarko. Ipasura yung batas na ginawa ni Tabaco. Ito na po ang tamang pagkakataon, mga kababayan ko, na ang ating pong mga pangunahing pangangailangan sa buhay, pangunahin, yung nagtatakda ng presyo ng transportasyon, nagtatakda ng presyo ng pagkain, ng mga bilihin, ng edukasyon, ng kalusugan, paulit-ulit tayo, pabalik-balik tayo dahil pabalik-balik ang mga isyong nakakaapekto sa buhay natin. Dapat po, ay magkaroon ng malaking papel, malaking role, malaking gampanin, malaking kapangyarihan ang ating gobyerno para dito.